Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marjorie Ann Sambat at kasama ko po si... Janren Muli. Ngayong araw po ay papanayamin po natin ang ating butihing konsehal. Ngunit hindi lamang po siya isang butihing konsehal, isa rin po siyang former basketball player. Ating pong usisain ang naging buhay ng ating konsehal na si Konsehal Gary David sa pagiging isang basketball player na pinanlaban at naging isang pambato ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, ating pong tatalakayin at ating nasisimulan ang pagtalakay sa buhay ng ating konsehal na si Konsehal Gary David. So good morning po, I'm Konsehal Gary David po. Kami po yung mga galing po sa BPSU Dinalupihan Campus and we're from the 3B po. And I am Janren Muli po. Nandito po kami para po makapanayam po kayo tungkol po sa basketball career niyo po, para po sa aming output po. So yung first question po natin is, tell me your basketball story. What got you started and how has it changed over the time po? First of all, nagpapasalamat ako sa inyo na ako yung napili nyo interview. It's an honor para mag-parte itong pag-aaral nyo dito sa BPSU, Dinalupihan. Sa tanong mo na yung paano ako nagsimula sa paglaro ng basketball, siyempre, ever since naman taga Dinalupihan tayo, dito ako nagsimula, dito sa ating bayan sa Dinalupihan, from bata pa lang, sa pagtuturo ng aking magulang, ng aking tatay, sa paglalaro ng basketball dahil nga mahilig din sa basketball. Pero naalala ko mga 3 to 4 years old ako may hawak na akong bola. Pero sabi ni nanay, ever since daw na pinanganak ako, lagi akong may kasamang bola, sabi niya. Siyempre, sa pag-umpisa natin ng paglalaro dito sa atin sa probinsya, talagang makakahiligan mo yung paglalaro ng basketball. Lalong-lalo na tayo mga kabataan. Talagang basketball yung hiling natin dito. Nung high school ako, doon ako nagsimula na malabas dito sa atin sa bahay sa Diliman. Siyempre, taga-Tukup ako. Sa barangay level ako naglalaro. Pero nung nag-high school na ako sa St. John, doon na ako kinuwang import ng mga kaklase ko sa St. John. Doon na naasa yung galing ko sa iba't ibang barangay dito sa atin sa Dinalupihan. Tapos, hanggang mapili ako ng intertown selection dito sa Dinalupihan, doon ko na-experience kung paano masarap yung buhay ng isang basketball player dahil sa maliit na 200 pesos na allowance na binibigay sa amin, tuwang-tuwa na ako kasi doon ko naisip na sa paglalaro pala ng basketball, makaka-generate ka ng income at kikita ka. Kaya doon na nagsimula yung pangarap ko na balang araw makapaglaro ako sa big league, na makapaglaro. At siyempre, bago ka magsimula mangarap, kasama talaga yung pag-aaral, yung academic. Kaya nung nag-college ako, tinry ko, sabi ko sa magulang ko, mag-aaral po ako sa Maynila dahil para po doon po kahit paano ma-scout ako at makita ako sa larangan paglaro ng basketball dahil matagal ko na sinasabi kay tatay na para pangarap kong makapaglaro sa Manila at makapag-PBA. Ayun yung doon ako nagsimula na mangarap. Nung nasa Lyceum na ako, nagkaroon na ako ng pagkakataon ng maging varsity. Ayun yung time na mayroong teacher sa amin na nung varsity na ako, ang sabi niya sa akin, ang sipag mong maglaro, ang sipag mong mag-practice, ang sipag mong mag-workout, palang araw sisikat ka. Doon lalo lumakas yung loob ko. Tapos yung isa kong pinsan, nung nasa varsity na ako, ang sinabi niya lang sa akin, yung isa kong paa, naka-step na, konti na lang, matutupad na yung pangarap ko. Kaya nagtuloy-tuloy ako doon sa pangarap ko na makapunta sa PBA na doon nagsimula from sa barangay na maliit na barangay na Tukup hanggang napunta ng Manila. Yun, nakuha kong makapunta sa PBA. At hindi lang PBA, hindi lang yung pangarap ko na makalaro ng PBA, kundi ma-representa yung bansa natin nung maging national player ako, nakasama ako sa Gilas Pilipinas. Yun pa lang talagang ano na sa akin yun, bonus na sa akin sa pangarap ko na makapaglaro sa PBA. Proceed po tayo sa second question. Yes. Describe a tough time in your basketball career. How did you handle it and what did you learn? Yung sa akin, pinaka mahirap na experience ko sa pagbabasketball, siyempre,
ang practice mahirap talaga yan na kailangan mo ng sakripisyo sa sarili mo, sakripisyo sa oras, sakripisyo sa pamilya mo. Pero ang pinaka naging top na ano ko yung pagdidesisyon. Kasi nung time na player na ako ng Lyceum, napunta na ako sa second level, yung tawagin nun yung PBL, yung amateur. Bago kasi ma-PBA, meron kang lalaro na amateur league, yung PBL, Philippine Basketball League. Ayun yung ini-aim ko nun na makapasok doon. Ngayon, third to fourth year na ako sa Lyceum, hindi pa ako nadidiscover at hindi pa ako nakakapasok dun sa PBL, Philippine Basketball League. Yun yung time na parang nakikita ko yung buhay ng magulang ko dito na medyo hirap na sa dahil ang buhay lang namin pagsasaka. Si tatay gusto niyang bumalik sa Saudi. Nag-apply siya, nag-apply sa mga agency. Ngayon, nung time na madidenied siya kasi overage na siya. Ngayon, ang sabi ng agency sa kanya, baka meron kang anak. Sabi niya gano'n, baka meron kang anak at siya na lang yung pag-applyan mo. Sabi ngayon ni tatay, meron po. Kaya lang naglalaro kong basketball, naglalaro pa sa Lyceum. Sabi gano'n ng agency, tamang-tama yan. Dahil ang Saudi, naghahanap ng mga player. Sabi niya, baka pwede mong yung anak mo na lang yung apply niya. Nag-usap kami ni tatay, sabi niya sa akin na, na-deny ako sa Saudi dahil overage na ako. Sa 15 na ata siya noon. Ngayon, alam mo naman yung buhay natin, ganyan, yung pagsasaka, talagang pag tumama yung ani, maganda. Pag hindi maganda yung ani, lugi tayo. Baka gusto mo ikaw na lang yung i-apply ko sa Saudi. Sabi niya gano'n. Ngayon, sabi ko sa kanya, tay, kako, medyo maganda po yung nakikita kong ano natin, kako na sa pangarap ko na magundang PBA. Pero, sige po, kako gano'n. Bigyan niyo po ako ng 1 taon. Kapag walang nangyari dito sa career ko, kako, magsa-Saudi na lang po ako, sabi ko. Ayun yung decision na ginawa ko na talagang kung mag-decision ako magsa-Saudi, magaganda rin kahit paano yung buhay namin. Pero yung decision ko talaga na eagerness ko ng pangarap, dinesisyon ako na bigyan muna ako sa taon. Yun, nung nag-decision ako ng 1 taon na yun, yung 1 taon na yun, nakapasok ako sa PBL. Nakapasok ako, kaya hindi ako nag-Saudi. Ngayon, nung nasa PBL na ako, first year, maganda yung nakalabasan ng karir ko. 6 months yung kontrata ko, sumusweldo pa lang ako 15,000. Siguro 2001 yun, 2000 to 2001. 15,000 malaking bagay na yun sa atin. Ayun yung first sweldo ko, monthly, 6 months. Maganda yung karir ko, maganda yung pinakita ko, hanggang in-extend ako ng contract. Another 6 months, tumaas na, naging 25,000. Ngayon, nung second year ko, ayun yung time ko na gusto ko nang magpa-drop ng PBA. Bibigyan lang ako ng ilang buwan na magpapadrop na ako. After siguro kalagitnaan na nung season ng PBA, na-injury ako. Na-injury yung tuhod ko. For my second year, halos ilang buwan akong hindi nakalaro. Ngayon, parang na-frustrate na ako. Kinancel ko muna yung plano ko mag-PBA. For my third year, bumalik ako. Okay na yung injury ko. Gumanda yung laro ko ulit. Siguro kumikita na akong 50,000 nun. Maximum na yun sa PBL. Pero nung time na yun na magpapadrop ako, dahil siyempre coming from small league lang ako, small team, Montagna, hindi katulad nila James Shop, nila Pim Gris, nila Rane Deldo Campo, galing sila mga malaking school. Kasabay ko silang magpapadrop na yun. Nung magpapadrop na ako, nag-drop naman ako 10th overall pick ng Coca-Cola. Isa pang matinding desisyon kong ginawa nun, nung nag-drop ako ng Coca-Cola, nandun ka na nasa PBA ka na, nag-drop ka na. Nung nandun ako sa PBA, sa Coca-Cola, dahil loaded yung PBA, yung Coca-Cola sa mga magagaling na players, sina Johnny Barrientos, Jeffrey Carriazo, Coach Winyo, Bong Hawkins, lahat sila halos kilala. Yung salary cap nila ay mababa na. Ganyan sa PBA, may salary cap silang sinusunod na kailangan na hindi ka sosobra sa gantong salary cap. Kung siyempre, tataas ng sweldo nila Johnny Aguilar, nasa 500,000,
nasa 400, 500. Yung salary cap namin mga small players, maliit na. Ngayon, nung nag-drop na ako sa Coca-Cola, pinakita na sa amin yung contract na binigay sa akin. Ang binigay lang sa akin na contract ay 75,000. From 50,000 sa PBL, bibigyan lang nila ako 75,000. Ngayon, pinakita sa akin ng manager ko. Sabi na yung manager ko ni Boss Daddy Spirito, Yari, ito yung contract, ito lang yung kayang ibigay na, ng Coca-Cola, 75,000. Boss, ako, 50,000 na po sa PBL, but 75 lang, ganyan. Sabi ngayon ng boss ko, ikaw, mag-desisyon ka. Kung gusto mo, bumalik ka na uli lang sa PBL, makakalaro ka pa, may time ka ba? Kasi pag dito, 75 ka lang, medyo limited yung oras mo, medyo, mag-desisyon ka, sabi sa akin. Isa na namang desisyon yung gagawin ko na yan. Ngayon, nag-desisyon na ako. Dahil meron na akong family na noon, nakakapanganak lang ng misis ko, sabi ko sa sarili ko, umuwi muna ako dito sa probinsya sa atin. Tinignan ko muna yung paligid, tinignan ko muna yung mga magulang ko. Biglang nag-isip ako, sabi ko, isa lang naman yung pangarap ko eh. Sabi ko, yung pangarap ko makapaglaro sa PBA. Pag pinirman ko itong 75,000, yung pangarap ko natupad ko na. Sabi ko, nag-desisyon ako. Pinirman ko yun, naglaro ako. 75,000, kahit na sa 75,000, hindi mo naman makuha ang buhay, may tax ka pa rin, may VAT ka pa rin. Pero tsinaga ko na. Dahil yun yung pangarap ko eh. Kumbaga, another decision na talagang ginawa ko yun. Pero after that, yung 75,000 until na umabot ako ng ilang years sa PBA. From time na pumirma ako nun, hindi na ako nag-look down. Lahat ng year na pipirma ang kontrata, patas ng patas. Hindi siya same, hindi siya bumaba. Decision making ang dala, decision making. Ang natutunan ko doon, pag nag-desisyon ka, huwag kang agad-agad na mag-desisyon o mag-disappoint. Pag-isipan mong mabuti, doon ka sa pangarap mo sa buhay, mag-straight ka doon. Yun lang yung titignan mo, yun lang yung mo. Tapos, siyempre, inspirasyon mo, family. Kaya yung mga desisyon ko na yun, talagang thankful ako na lahat yun talagang tama at na nasunod at na abot ko yung pangarap ko sa basketball ko. Ngayon naman po, sa number 3 question po natin, how does having the right mindset impact a player's success in basketball? Napaka-importante ng mindset. Hindi lang sa basketball, kahit sa buhay natin. Sa akin, ang mindset ko lang noon, every practice, every game, kailangan lagi ako nag-i-improve. Hindi, ayaw ko yung doon ako sa level na kinakatayuan ko. Gusto ko every time na punta ako ng practice, every time na may game, yung level ko umaangat. Consistency, unang-una consistency, yung improvement, learning experience, tapos yung respeto ng mga kalaban mo kailangan makuha mo. Hindi yung pag nakita ka na lang nila ng kalaban kanila, ay, si ano lang na, kaya natin yan. Hindi. Kailangan every game na may makakalaban ako, gusto ko yung ma-earn ko yung respect nila sa akin na, ay, huwag natin papabayaan yan, huwag natin yan, magaling yan. Kaya, pero, inumpisan ko yan sa mindsetting ko. Going to the practice, kailangan mag-improve ka. Kailangan lumakas ka. Kailangan yung physical mo, appearance, physical fitness mo, yung katawan mo, laging ready, lalo na yung mental. Kaya, sa buhay, even now, ganun yung ginagawa ko. Kahit na yung career ko ngayon, may mindset talaga ako every day, every morning. When I wake up, gusto ko nakaplano na agad yung mga ginagawa. So yun naman po, Consiel po. Dadako naman po tayo sa pang-apat po na tanong na how does experience help improve a player's performance in basketball? Siyempre, sa paglaro ng basketball, lang yan, may experience mo lang yan. Diba? May experience mo yung matalo, may experience mo yung manalo, may experience mo yung mga kalaban mo, yung mga idol mo, may experience mo yung mga kalaban yung pinakamagaling. Pero, from the experience na ka matututo. Doon ka matututo kahit hindi sa basketball, sa buhay ng tao, lalo na kami as a player, every time na matalo ka, learning experience yan eh. Kailangan kung ano yung mali, kung ano yung kulang, ba't ka natalo, kailangan pag-aaralin mo yan. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nabubuhay doon sa level ko. Gusto ko every time na ako naglalaro, every time na matalo ako, hindi yung level ko gusto ko tumataas. Hindi ka nag-i-stick na sa level mo to, okay ka na.
kumbaga ako, naging ano ko kumbaga hindi na kontento sa performance ko. Every time na meron akong gusto matuto, every time talaga tinatrabaho ko yan. Gusto kong makasabay to, gusto kong talunin to sa ano. Kumbaga, yung mindset ko nga, tsaka yung experience na ginagawa ko sa paglalaro, sa natututunan ko sa mga kakampi ko, sa mga veterano, even sa mga rookie. Even na ahead ako sa kanila, pero gusto ko pa rin natututo sa kanila kasi meron silang ibang nagagawa, ibang yung style eh. Kumbaga ganun yung lagi kong inaano, even na ako ngayon sa mga bata. Pag nagtuturo ko, sinasabi ko. Pero different mindset din, different na ano yung mga player eh. May mga player na sobrang galing, pero minsan hindi sila maasenso. Kasi nga, doon na nakukuha yung, kumbaga yung attitude nila. Ganun yung, kaya kailangan, kahit sa buhay, kung ano yung experience mo, kailangan pag-aralan mo rin at kailangan matuto ka. Doon ka titibay at gagawin. Tapos yun sa fifth question naman po, what are the skills of a basketball player needs to succeed in their career? Sa akin naman, para mag-succeed ka lang sa basketball, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pagpunta mo ng practice, pagpunta ako ng practice, every game, every practice, kailangan may natututunan ka. Kailangan nag-i-improve ka. Yung level mo ng paglaro mo ng basketball, huwag kang makontento. Kailangan push ka pa rin ng push. Kung ano yung pangarap mo sa buhay, kung ano yung ano mo, kailangan doon ka lang. Lalo na kami, athlete. Napaka-importante ng katawan mo. Diba? Yung mga health mo, yung kailangan meron kang disiplina sa sarili. Attitude mo, hindi ka nagpupuyat, hindi ka nagiinom, hindi ka naninigarilyo. O siyempre, lalo na yung drugs, huwag kang gagamit ng pinagbabawal na gamot. Napaka-importante yan sa amin. Sa mga atleta, pinakapunan namin katawan eh. Kaya kailangan, alagaan mo yung katawan mo. Hindi yung, kumbaga, porke sikat ka, maraming lumalapit sa'yo, maraming toks na lalapit sa'yo, sasamantalahin mo, hindi pa rin yun. Kailangan talaga alagaan mo pa rin at maging disiplinado ka pa rin sa sarili mo. So yun po yung sa panghuling question po natin is, how does discipline and determination contribute to the growth of a basketball player? Tulad nga yung sabi ko, yung discipline, attitude, ayun yung pinaka-importante dyan eh. Kailangan talaga may disiplina ka sa sarili mo, yung pagpupuyat, yung mga bisyo na kailangan mong maiwasan. Kasi pag mabisyo ka sa sarili mo, minsan doon ka magkakaroon ng injury. Diba? Yung attitude naman, yung being a professional, being na sinusweldo ka ng malaki, kailangan na maging professional ka na sumunod ka sa mga oras. Halimbawa, tulad ko, yung oras ko, pag sinabi yung practice namin, 9 to 12, may call time 8, kailangan nandun na kayo. Ako 7 pa lang, nandun na ako sa court, nag-shooting na ako, nag-workout na ako, tumatakbo na ako, kasi hindi ko inasa yung oras ng practice o improvement ko sa binibigay na oras para sa practice. Gusto ko magkakaroon ako ng self-practice na mag-isa. Na may oras ako para sa sarili ko, para mag-improve, para mag-ano. Kaya napaka-importante ng disiplina, attitude, tapos siyempre yung pagmamahal sa mga kasama mo, yung para makuha mo, para makakagin ka ng respect, kailangan alam mong i-respeto yung mga tao na kapaligid sa'yo. Kasi sila yung tutulong sa'yo kung paano ka lalakas, kung paano ka gagaling. Maraming player dyan na porke magaling sila, yung attitude nila, ano nyo ako, ganyan, respeto nyo ako, sundin nyo ako yung nagpapanalo sa inyo, hindi. Pag gano'n nyo ng mas lalo ka lang sisirahin, lalo ka lang hindi tutulungan ng mga tao na kapaligid. Ako, nung naglalaro ako, kahit hindi sa pagyayabang, nadala ko yung turo ng tagumpay sa akin na naging star player ako, naging go-to guy ako, pero yung mga kasama ko ng mga ball boy, mga security guard, mga utility namin, mga liaison, saludo pa rin sila sa akin. Napakasarap pakinggan na sasabihin nila, ikaw lang yung superstar sa PBA na nakita kong ganyan yung pakitungo sa amin. Sabi nila gano'n even yung mga players, sasabihin nila, ikaw yung superstar na parang wala kang ere sa amin lang dito, ganyan yung pakitungo mo, hindi tulad nila ganyan. Tarang-tala mo, sino na, hindi tulad ni ganyan. Yung gano'n na napakasarap pakinggan, kaya kailangan talaga every time kung ano yung nagiging napupunta mo sa buhay,
kailangan talaga stay humble, stay your foot on the ground. Ayun yung mga lagi ko nakaano sa mentality ko lagi. So, ayan, dahil narinig na po natin ang panayam po ng ating konsihal, tayo naman po idadako sa ating panghuling katanungan po para sa ating konsihal na pangunahan po ni Marjorie Sacbat. Ngayon naman po, ano po ang mapapayo nyo sa mga nangangarap na maging isa ring miyembro ng PBA o sa kahit anong larangan ng sports? Sa mga kabataan dyan na nangangarap na matupad ang kanilang pangarap nila sa larangan ng pampalakasan, alam naman natin, ang pampalakasan, ang pinakapuhunan mo dyan yung katawan nyo. Kaya kailangan alagaan nyo yung katawan nyo, iwas-iwasan nyo yung mga bisyo na alam nyo talagang makakapagpahina sa inyo. Sa amin, sa basketball player, hindi naman nila binabawal yung paninigarilyo pag inom ng alak eh. Pero mararamdaman mo yon pagdating ng practice. Pag naninigarilyo ka, unang-una, yung resistensya mo ihina. Pag umiinom ka, madali kang mapagod at marami kang mga injury na makukuha kasi yung fluid na pinapasok mo sa katawan mo ay yung mga bad fluid na pinapasok mo. Kaya yung mga injury talaga, lalo na sa mga joint, ay yung mga ano dyan. Kaya tinitake away ng mga athlete yan eh. Ayun yung mga bagay na tinatanggal namin. Kaya yung attitude, yung disiplina, tsaka yung pag-aalaga sa katawan, napaka-importante yan. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, kailangan, kung gusto mong gumaling na mag-basketball, bigyan mo ng oras yung sarili mo. Huwag kang aasa sa oras ng practice. At siyempre, pagdating mo sa practice, kailangan meron kang matutunan, mag-improve ka. Kailangan excited kang pumunta ng practice para magaling yung player, excited ka na yung bantayan. Ang magaling yung dumipensa, excited ka na shootan. O kaya bastusin sa paglalaro ng basketball. Once na tinigil mo na yung sasabihin mo agad, pagising mo ng umaga, punta na naman ng practice, paguro na naman to. Parang pag inisip mo na yun, itigil mo na yung paglaro ng basketball. Kasi sa basketball, hindi ka naman nagpapahinga, talagang takbo ka ng takbo, talagang kailangan sumute ka, kailangan dumipensa ka, kaya kailangan nag-i-start yan from practice. Bigyan mo ng oras yung sarili mo na magpakondisyon, unang-una yung respeto sa mga bawat tao na nakapaligid sa'yo, especially sa coach mo. Kasi ang coach naman nyo, siya naman yung nakakaalam at siya yung alam na paano ka pagalingin at paano ka bibigyan ng oras. Once na nakita ng coach mo na magaling ka, meron kang potential, umasenso, wala siyang dahilan para hindi ka gamitin sa court. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, talagang kailangan dyan attitude, discipline, tsaka love for the game, at siyempre, respect sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Maraming salamat po, Konsi. Sige.